Magandang araw po sa inyong lahat, pero hindi po mabuting balita. Well, kakalabas lang po ng desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber kung saan binasura nila ang mosyon ni Tatay Digong para magkaroon ng panandaliang kalayaan o yung tinatawag na interim release. Bilang isang kasapi po ng ICC List Council, isang profesor ng international law sa UP, sa American University at National University of Singapore, at bilang dating presidente ng Asian Society of International Law, ang aking pananaw po, ang desisyon ay mali, hindi makaturungan, at hindi makatao. Para siguro po maintindihan natin ang desisyon, himay-himayin po muna natin kung bakit sang-ayon sa hukuman, hindi dapat mabigyan ng panandaliang kalayaan si Tatay Digong. Unang-una, ang unang-unang batayan, meron ba raw pong probability na ginawa ni Tatay Digong ang mga paratang labang sa kanya. Ang problema po dito, ang sabi ng hukuman, hindi po nag-address ang kampo ni Tatay Digong dito sa isyong ito at naniniwala ang hukuman na meron pong probability na ginawa nga po ni Tatay Digong yung mga paratang sa kanya na crimes against humanity. At kung naalala nyo, 3 pong charges yan. No? Yan po yung nangyari daw sa Davao nung siya ay mayor, yung mga target killing yung siya ay presidente na, at yung mga patayan na naganap dahil di umano sa war on drugs. Ang pangalawang batayan, ang pinaka-kontrobersyal. Ito ang issue na meron bang probability na tatakas si Tatay Digong kung siya ay binigyan ng panandaliang kalayaan or interim release. Bakit kontrobersyal? Dito ko po tingin, nagkamali ang hukuman. Ano po ang basihan ng pagsabi ng hukuman na merong probability na siya ay tatakas? Well, karamihan po, in fact, halos lahat ng sinabi ng hukuman ay base po sa mga sinabi ni VP Sara. Ano po yung mga sinabi niya? At saka yung ginawa ng pamilya. Well, nung inaresto raw si Tatay Digong, violent raw na nag-release ang kanyang mga kaanak. Siguro ito yung nakita nilang paninigaw ni Hanilet doon sa Villamor. No? At ang mga sinasabi ng mga statements ni VP Sara ay kasama na yung sinasabi ni VP Sara na mali ang paraan para nakuha ang jurisdiksyon sa pagkatao ng kanyang ama dahil hindi dumaan sa tamang proseso under Article 59 ng Rome Statute, hindi siya hinarap sa lokal na hukuman at kinidnap ng Marcos administration para i-deliver sa hukuman. Sinabi rin ng hukuman na nag-akusa daw ang VP Sara na nagsabwata ng ICC at ang Marcos administration para nga mawala ang pinakamalaking tinik sa kagustuhan ng mga Marcos na maging Marcos forever. At ito nga si Tatay Digong. At binanggit pa na nung minsan sa labas po ng hukuman, nagsalita si VP Sara na siguro dapat itakas na lang natin si Tatay Digong sa kulungan. Himay-himahin po natin kung bakit hindi sapat ito mga bagay-bagay nito bilang basihan na meron daw probability na tatakas si Tatay Digong. Well, unang-una yung mga nangyari sa Villamor. Hindi ba natural na reaksyon niya ng pamilya na hinihingan mo ng warrant of arrest, wala naman sila mapakitang warrant of arrest? Bakit naman sasama si Tatay Digong sa kanila na voluntarily kung wala naman silang mapapakita ng warrant of arrest? At nakita naman natin na dahil sa konteksto na nangyari doon sa pag-aaresto niya, na bigla na lang siya hinarang habang siya ay pabalik sa Hong Kong, sapilitang sinakay sa eroplano, natural, magkakaroon ng emotional reaction yung mga tunay na nagmamahal kay Tatay Digong kasama ng kanyang kapamilya. At noong mga panahon na yon, ang mga tanging kapamilya niya ay si Ma'am Hanilet at saka si Kitty Duterte. Minamasama ba nila na ganun ang reaksyon ng common law partner ni Tatay Digong? Ang katotohanan naman po, talagang wala namang basihan yung pag-aaresto. Dahil ang katotohanan po niyan, si Justice Ascuna nang nagsabi, yung warrant of arrest sa ICC na hindi naman ang pinakita kay Tatay Digong nung panahon na siya inaresto, dapat dumaan muna sa Regional Trial Court nang ma-asserte na ang personalidad na inaaresto ay yung siyang hinahanap ng ICC at dapat masigurado rin yung kanyang karapatan pang tao ay narespeto at masiguro na walang paglabag sa soberenya ng Pilipinas. At dahil hindi nga po dumaan ito sa tamang proseso, ergo yan ay kidnapping. Unlawful detention in fact sa ating lokal na batas. Dahil ito ay kidnapping,
na ginawa ng mga taong gobyerno. At sa katunayan, nakabinbin ngayon ang kaso dahil dyan sa ombudsman. Laban kay Torre, kay Justice Now Ombudsman Remulla at lahat po ng tao na mayroong papel sa pagkikidnap kay Tatay Digong. So, wag dapat minasama ng hukuman ang isang bagay na illegal na nangyari sa Pilipinas. Kidnapping or unlawful detention po talaga nangyari kay Tatay Digong dahil hindi siya dumaan sa tamang proseso sang-ayon sa Article 59 ng Rome Statute, hindi siya dumaan sa Regional Trial Court. At sa katunayan, yung pinababayaran nga po ni E.S. Medaldea ang kanyang medical bills dito sa hukuman, ang sabi pa ng ICC, hindi namin nababayaran yan dahil hindi naman kami ang nagpadala o kumuha ng pagkatao ni Tatay Digong at ni E.S. Medaldea galing Pilipinas. Yan ay voluntaryong ginawa ng Pilipinas. So malinaw po na talagang hindi nasunog ang proseso at tama na tawaging kidnapping ang nangyari kay Tatay Digong. Dahil kung talagang yan po ay ginawa sa ngalan ng ICC, hindi naman po sasagot na ganun ang ICC nung bayaran na ng gastusin para sa paggagamot kay E.S. Medaldea. No? At bukod pa dyan, sabi nila, nagsalita raw nung minsan si Inday Sara na dapat siguro itakas na lang natin si Tatay Digong sa kulungan. Alam niyo po, yan ay salitang politiko. That is farthest from the truth. Tatapatin ko po kayo. Ang punot dulo ngayon na hindi namin pagkakasunduan ni Inday Sara Duterte ay dahil siya ay napaka-by the book. Ayaw niyang lumabas doon sa nakasaad sa Rome Statute. Kung ano yung nasa Rome Statute, yun ang susundin niya. Kaya nga ayaw mo nang i-konsidera ang iba pang mga legal na remedyo bukod pa sa Rome Statute dahil nakaharap nga tayo sa ICC. Nako, napakadami na po namin mga usapin tungkol dyan. Napakainit na usapin. Pero ako na po magpapatunay na kung gusto talagang ni Inday Sara na itakas si Tatay Digong, dati pa siguro niya ginawa yan. Ang katunayan, napaka-Girl Scout ni Inday Sara Duterte. Ayaw niyang lumabas sa letra ng Rome Statute at kaya nga hinayaan niya na bagamat hindi makaturungan ang pagkakuha sa jurisdiksyon ng pagkatao ni Tatay Digong sa pamamagitan ng kidnapping, hinarap ng buong pamilya ang proseso sa ICC. Yan ba ang gawain ng isang tao na nais tumakas? Kakilala ko rin po si Tatay Digong, naging amo ko. Anong sinasabi niya sa akin? Pagdating dun sa mga usapin ng kuku, sabi niya kung gagawin ng militar yan, hayaan mo sila mamuno. Pero wala akong pakialam dyan, wala dapat pakialaman si Inday Sara Duterte dahil kami ay parehong abogado. Kinakailangan lahat ng gawain namin sang-ayon sa saligang batas. So ganyan din po ang pananaw ni Tatay Digong kung gusto niyang tumakas, matagal na siyang tumakas. Pero dahil siya ay abogado, hinaharap niya fair and square ang proseso. Kaya sa tingin ko po, hindi makatarungan na ang basehan na gagamitan nila ay ang sentimiento ng isang anak na natural. Nagagalit sa proseso na ginamit para makuha pagkatao ng kanyang ama at natural. May halong galit sa kanyang mga salita na binibitawan. Now, in any case, yung issue po ng tama ba kung may jurisdiction ng hukuman, sinabi ng hukuman, yan daw ay defiance sa hukuman dahil hindi nila kinikilala ang hukuman. Tama lang po yun. Dahil isa sa basehan na pinapadismiss ni Tatay Digong ang kaso niya ay dahil wala nga jurisdiction ng hukuman. Yan po ay isang purely legal issue at sa katunayan, 7 buwan na hindi ko maintindihan bakit hindi pa maresolba ang purely legal issue on jurisdiction. Simple lang po yan. Sang-ayon ba sa Rome Statute? Meron ba o walang jurisdiction ang ICC? At hindi dapat pulaan ang pamilya at si Tatay Digong mismo kung sasabihin nila na walang jurisdiction ng hukuman dahil yan naman po isang legal na depensa sa ICC. Hindi po yan defiance gaya ng paulit-ulit na sinasabi ng prosecution na mukha namang sinang-ayunan ng ICC mismo. Yan po ay hindi tama dahil yan po isang legal defense, lack of jurisdiction at dalawa po ang basihan. Bagamat iisa pa lang ang nailalabas ni Tatay Digong sa kanyang mga abogado, yung lack of jurisdiction dahil nga po hindi na miyembro ang Pilipinas ng Rome Statute nang nasimulan ang proseso ng preliminary investigation.